Siguro one of the worst parts ng pagtanda, aside from the fact na kailangan mong kayain mag-isa, is yung mawalan ka ng kaibigan, yung maubusan ka ng kaibigan, yung umaalis sila lahat, isa-isa. Kahit gaano pa kayo ka-close, or kahit meron pa kayong sumpaan na, dapat walang mawawala, dapat walang mangiiwan. Pero the moment that we step into adult life, everything change, yung mauubusan ka talaga ng kaibigan. Ito yung ilan sa mga rason or dahilan kung bakit tayo nababawasan ng kaibigan as we grow up. Una, our priorities change. Kasi sometimes we tend to focus more sa work natin, sa career natin, and then we don't have enough time or we don't have time to meet our friends. Our friends who once meant the world to us. Tapos later on, ma-realize mo na parang may kulang sa'yo eh. May kulang sa buhay mo. At yun yung mga kaibigan mo, but it's already too late. Pangalawa, it is love that ruins friendship. Kapag dalawa sa kaibigan mo yung pumasok sa relationship, yung friendship nakakalimutan. So, dating sa point na marirealize nila yun. Pero marami nang nagbago, like things are never the same. We've all been there, kaya if unfortunately nag-break sila, they lose both love and friendship. Pangatlo, it's the reality that our 20s are a tough time. Dito na yung age na we're all trying to prove something sa sarili natin at sa mundo. Yung iba maswerte, yung iba struggling. Kaya if yung dalawang tao na yon who started at the same point, nag-meet, insecurity creeps in. Yung masaya ka na successful sila or mas successful sila sa'yo, pero deep inside meron sa sarili mo na hindi ka masaya because you'll start the comparison. Kaya lalayo ka sa kanila because their presence in your life only makes you feel more miserable. Kaya sometimes it's our own insecurity ang dahilan kung bakit nawawalan tayo ng mga kaibigan. Pang-apat, yung support and confidence na hindi minsan maibigay sa atin ng family natin, hinahanap natin sa mga kaibigan natin. And it's true that our friends know us best. Pero minsan, even our friends don't support our life decisions. And yun yung dahilan kung bakit mahirap para sa atin na nandyan sila when their judgments become too unforgiving. Panglima, kapag nararamdaman natin that you're the only one making all the effort, so you let it go. Kasi ayaw mong matawag na clingy friend eh. Alam nyo yun, yung friend na mas nag-e-exert ng effort to reach out, and nobody wants to be that friend. So we'd rather lose them than be the more involved one. Shit, our egos, no? May mga kaibigan talaga tayo na masaya kasama, masarap kasama, but they're also toxic. Yung they criticize you in a bad way, they make fun of you, they humiliate you in public, they project their issues on you. Alam nyo yun, yung dating ka sa point na ma-realize mo na kung gaano sila ka-bad influence sa'yo. So you decide that you're better off without them. Pampito, mahirap talagang tanggapin that our friends made new friends. And being replaced is a terrible feeling. But it happens. At nangyayari siya sa atin lahat. Kasi the more na possessive tayo sa mga kaibigan natin, the more na yung conversations and yung meetups nagiging pilit na lang eh. Yung kailangan mo na lang magkisama. So you have to accept the fact that you grow apart. Na yung mga bagay na you've bonded before, hindi na siya nag-exit sa buhay niyo parehas. Because you're a changed person now. At ganun din sila. It's funny kung paano natin nilayuan or iniwan yung mga friends natin. And then years later, habang nagbabrowse ka ng mga old photos nyo sa Facebook, sa IG, sa Twitter, tatanungin mo yung sarili mo, ano kayang nangyari? What really went wrong? Kasi sa akin, may mga pagkakataon na parang tinatanong ko yung sarili ko or sinasabi ko sa sarili ko na, ay, hindi ko na siya nakakausap, hindi ko na siya nakakamusta man lang. But so much time has passed that contacting them or contacting my old friends would be so weird. Alam nyo yun? And then tatanungin mo sa sarili mo, how did we go from beshi, best friend, walang titibag, walang iwanan, to practically strangers? Nakakalungkot lang isipin. Ayun lang. Okay, trabaho na ulit. Bye!